Ayan, naglaho tuloy. Tinuro niyo ng turo. Grabe, 4 cover area. Parehas lang din yun. 4 cover area lang din. So the figure shows a two-member truss supporting a block of weight W. Alam ko na ituro ko na to sa ano eh, sa statics natin. The cross-sectional area of the members are 800 millimeters for AB. So this is 800 millimeters. So given na yung area AB, 800 millimeter squared. And then area AC is magkano? 400 millimeter squared. Reset mo. Ito nag-iba pa. Determine the safest value of W if the working stresses are 100. So the stress at AB daw is equal to 100. 110 pala. Megapascal. And then the stress at AC is equal to 120 megapascal. Okay lang. Harap ko sa akin yung camera. Para kunwari nakikita nyo ako nagsusulat. Okay. Ay, sir, meron na palang ano. So ngayon, di ba sa free body diagram, naalala? So nandito si tension AC or the force AC. This is the actual force. And then nandito si force AB. This is the actual force AB. Ay, sir, kumpleto na. Meron na. Makukuha na natin si force AB tsaka si force AC. Diba? Ano yung formula natin, diba? The stress at AB is equal to the force at AB is equal to, ano sabi? Divided by the area AB. Dapat magkakamukha yun. Sir, meron ng AB, stress. Oh, check. May area AB na ako. Check. So, makakuha ko na si PAB. Tama? Perfect. So, the PAB is equal to stress AB. So, that is equal to 110. That is Newton per millimeter squared kasi megapascal. Multiplied by the area AB. And the area AB, that is 800 millimeter squared. Perfect. Pakadali lang naman pala yun. Ito yung double eh. So, PAB, magkano si PAB? That is equal to, calculate ko lang, 110 multiplied by 800. So, that is equal to 88,000 Newton. Or, simply, divide mo lang ng 1,000, 88 kilo Newton. Next, how to solve for stress AC is equal, syempre, sa force AC divided by the area AC. So, magkano si force AC? So, that is equal to stress AC. Magkano si stress AC? That is 120 Newton per square millimeter multiplied by the area. Ano yung area niya? 400 millimeter squared. So, cancel, cancel. Hindi ko na-cancel. So, magkano si PAC? That is equal to 120 multiplied by 400. So, that is equal to 48,000 newtons. Equal siya sa 48 kilonewton. So, magkano si W? Okay. Meron na tayo, di ba? Anong gagawin natin? Using, para masolve si W, summation ng forces, vertical is equal to 0, upward positive. Ano-ano yung mga forces upward? Nandiyan dyan si PAB, sine of 40, plus PAC, sine of 60, minus W is equal to 0. No? May value tayo ng PAB tsaka PAC. So, magkano si W? Tatranspose lang natin sa kabila. So, PAB is equal to 88
sine 40 plus 48 sine 60. So, magkano si W? That is equal to 88 sine 40 plus, hindi pwede, plus 48 sine 60. Ano Barbie? The answer is 98.135 kilo Newton. Ayun. So, mali yan, no? So, the figure shows, ang sabi kasi dyan, determine the maximum value if the working stress are 180, 110 megapascal and 120 megapascal. So, ang sabi naman dyan, di pag kami nakita naman kayong mga wire, no, yung cable, yung isa dyan, yung isa yun sobrang nai-stress, yung isa hindi naman masyadong nai-stress, or hindi naman sila sabay na mag-e-exceed dun sa, hindi sabay yan masisira. Sigurado tayo dyan, sure tayo dyan, may isang masisira dyan. At saka, di ba pagka nagsasolve tayo ng deformable bodies, dapat in equilibrium. So, kung makikita nyo, pag chinek nyo naman to sa summation ng forces horizontal, hindi siya mag-equilibrium. Di ba ang summation ng forces horizontal, that is equal to PAC. So, that is magkano PAC? 48 cosine of 40, 60 cosine of 60 minus, summation ng forces horizontal to, no? 88 cosine of 40. So, dapat mag-0 to. So, ibig sabihin, hindi siya equilibrium, no? So, hindi pala dapat, no? Ito yung maximum load ni force P, ni PAC, tsaka ni PAB, no? So, hindi pala dapat yan. So, ibig sabihin, mali to. Cross yan. Ay, Ay, box. Charot, walang babalik sa statics. May babalik ko kayo pagka mali kayo na. Ayan. So, ibig sabihin, mali yan. No, si Anger, may pumipindot na naman kay Anger. So, ibig sabihin, mali yung solution na yan. By the way, lumalabas yan minsan pag multiple choice. So, ngayon, paano gagawin natin dito? Teka lang, chat. So, ano na lang, ang gawin natin, assume natin na, ay, mali na itong umiilaw. Na-assume natin na ito yung mare-reach natin na working stress, no? Assume muna natin na yung si PAB muna yung may stress ng bongga, no? Assuming PAB. Assuming PAB reaches first, no? Ay, sorry. Assuming AB reaches first. Ay, mali. Reaches maximum, reaches the maximum stress. Reaches the working stress. Ayan. So, assume natin na si AB muna yung maaabot yung working stress niya. So, ang gagamitin natin na PAB is equal to 88. No? So, using this figure, no, yan pa rin yung free body diagram natin. So, using the summation ng forces horizontal is equal to 0 to the right positive. So, that is equal to PAB, PAC, using summation ng forces horizontal, ito yung component nito, PAC cosine of 60
minus PAB cosine of 40 equals to 0. So, magkano si P? Substitute lang natin. PAC cosine 60 minus PAB, that is equal to 88 cosine 40, is equal to 0. So, magkano si PAC? So, that is 88 cosine of 40 divided by, transpose natin yan, divided by the cosine of 60. That is equal to 134.823. Ayan. So, kung makikita nyo, di ba ito yung maximum natin na PAC? So, nag-exceed siya. So, that is greater than the maximum PAC max. So, ibig sabihin, not good. No? Or, magpe-fail siya dun sa, magpe-fail yung tension AC. So, ngayon, i-assume naman natin na, so, ibig sabihin, mali ito. So, ang i-assume natin is, si AC naman yung magre-reach first, no? Assume AC reaches the working stress first. So, the PAC, ano yung gagamitin PAC? Yung, eto na. Ay, Barbie. Nasaan na yun? Ako na. PAC is equal to 48 kilonewton. So, using the summation ng forces horizontal is equal to 0. So, PAC cosine 60 minus PAB cosine of 40 is equal to 0. Si PAC is equal to 48 cosine of 60 minus PAB cosine of 40 equals to 0. So, magkano si PAB? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. I divide po ba, sir, hindi minus? Yung alin? Pwede yung shift solve yan, no? Pagka-divide. Divide ko ako ay transpose nyo to. Tapos, i-divide nyo ng cosine 60 parehas. Para makuha nyo si PAC. Or, ito yung sinasabi ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng shift solve na tinatawag. So, input nyo lang 48 cosine 60 minus, alpha x nyo to. Alpha, pindutin nyo alpha, tapos x, and then cosine 40. And then, equals, alpha equals 0. Then, masasolve nyo na si Barbie. Shift solve. So, that is equal to 31 31.330 kilo Newton. So, kung makikita nyo, hindi siya nag-exceed, tama, dito sa 88. So, this is good. Perfect. Good. So, ngayon, pwede ka nang mag-summation ng forces or that is okay. This is okay. Okay. So, ibig sabihin, tama na yung assumption natin dito. So, pwede ka nang bumalik dito ngayon sa formula na to. No? Di ba summation ng forces? Okay. Ayan. Using the summation ng forces, so sulatan ko lang. Lagyan ko lang ng division. Ayan.
Using summation ng forces, vertical is equal to 0. So, upward positive. So, that is PAB, sine of 40, summation ng forces vertical. So, substitute lang natin yung PAB natin. So, magkano si PAB? That is equal to 31.330 sine of 40 plus, magkano si PAC? 48 sine of 60 minus the W. So, magkano yung safest W? So, input nila 31.330 sine of 40 plus 48 sine of 60. So, in equilibrium na. So, the W now is equal to 61.708 kilo Newton. So, this is the safest W. Okay, hinga.